Hindi ba kayo naniniwala na kapag kayo ay nanampalataya, ang buong sambahayan ninyo ay maliligtas? Maliban na nga ng kung ang pananampalataya ay walang kabuluhan. Lagi lamang ninyong tignan kung kayo laging nakatayo sa aking harapan. Ako ang mag-aalis ng anumang tinik sa inyong puso. Manalig lamang kayo sa aking salita at sumunod kayo ng mayroong pag-ibig. Amen. Good morning mga kapatid. Sa mga huling araw, kaaraw naman mapanganib. At ang nagiging problema natin ngayon, bago dumating ang Panginoon, mayroong falling away. Baka mamaya, check yourself, baka isa ka doon. Hindi mo alam, nagpa-fall away ka na. Mihiwalay ka na sa pananampalataya. Wala ka ng gana. Ang apoy ng Espiritu Santo sa iyo, unti-unti nang namamatay. Eh, kailangan mag-iingat na tayo. Kasi ito na huling sandali eh. Marami yung, ang pag-ibig ng marami, manlalamig. So, pakiramdaman mo sarili mo, baka isa ka na dito. Kasi sabi ng Diyos, maliban kayo magsipagsisi, mamamatay din kayo sa ganong kaparaanan. Pwedeng alisin ng Diyos ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pag hindi ka susunod. So, magkaroon tayo ng spirit of fear of God. Yun ang pinaka-importanting spirito ngayon eh, fear of the Lord. Kasi pag mayroong fear of the Lord ka, matatakot ka sa ako, kaya ako naging Kristiyano, natakot ako sa Diyos eh. Nung masabi doon na may eternal death eh, na walang hanggang kaparusahan, ba eh, mineditate ko yun. Hindi mo walang hanggang kaparusahan, eternal damnation, eternal death, uuudin ka doon ng habang buhay ka uuudin. Aapoyan ka sa impyerno habang buhay. Aba, hindi ko gusto yun. Natakot ako sa Panginoon, kaya nung natakot ako, naganap ako. Natagpuan ko naman siya. Ang pinaka-importante kasi yung fear of the Lord, mga kapatid. Pag hindi ka na kasi natatakot sa Diyos, baliwala na eh. Parang wala ka ng gana sumamba, wala ka ng gana mag-igap at magandog, tinatamad ka na. Delikado na yun, namamatay na Espiritu Santo sa iyo, apo. Kailangan meron ka ng gawin dun. Kailangan, humingi ka ng tulong sa Diyos na palakasin ang pananampalataya mo, muling pag-apuyin ang apoy ng Espiritu. Kasi nagiging malahimik ka na eh. Wala ka na, nawawala ka na ng gana. Kaya sabi, mag-ingat kayo, baka mamaya, mawala na kayo ng gana, abutin ka ng Panginoon sa ganung kalagayan. Kaya hingi lagi ng tulong sa Diyos na, katulad ng mga apostol, Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. So, kailangan palakasin ng Diyos ang ating, pray that you will not fall into temptation. Maging mapanalangin ka, pray without ceasing. Kasi nakakatakot, baka mamaya, akala mo nakatayo ka, sabi ng propeta kanina. Baka kayo, akala nyo nakatayo kayo, nakabuhal pala kayo. Nakakatakot yun, akala mo sa langit ka pupunta, sa impyerno ka pala. Dahil sa iyong kapabayaan. Minsan na lang tayo mabubuhay, at saka minsan lang to. Ito mo. Bakit tinatamad ka? Sabi ng Panginoon. Tinatawag niyo akong Panginoon. Hindi ba kayo sumusunod sa inuutos ko? Check yourself. Sarili mo lang ang checkin mo. Huwag checkin yung iba. Pag nakita mo yung iba, nandulupay pa, ipag-pray mo. Huwag mo sisihin. Mag-pray tayo, pray one to another kasi nasa huling panahon tayo. Nakita niyo naman na nagaganap talaga sa paligid. Kung totoo yung nasa TikTok na pinapakita, na hindi animation lang, pero parang tunay naman talaga. Ayun na mga huling palatandaan eh, sinasabi. Magpapakita ako sa langit ng kababalagan, apoy at haliging usok sa lupa. Eh pag nakita niyo yung tornado sa kung saan lugar, California, sa France, lahat halos ng bansa tinutornado. Pasalamat tayo sa Diyos, andito yung Pilipinas, ipo-ipo nga, wala pa tayong makita eh. Grabe ang nangyayari na ngayon. Huling araw na kasi, kaya mayroong falling away. Yun ang tinatawag na na magkakaroon ng pagtaliwakas. Ang espiritu ng pag-falling away, mananay. Kasi darating na yung Antikristo eh. So ang inuuna ng demonyo, mag-fall away tayo mga Kristiyano. Eh hindi naman siya mananalo sa atin kung tunay kang Kristiyano. Kung tunay na ang pangalan mo na sa aklat ng buhay, magiging masigasig ka. Hindi mo iiwan ng una mong pag-ibig. At sinasabi doon na sa Sardis Church, malapit na mamatay ang apoy. Magsisi ka. O hindi mo malalaman ang oras ng pagbabalik ko. Hindi mo na malalaman. Wala nang apoy ang kandelero mo. Wala na Espiritu Santo sa'yo. Lilisanin ka. Pag lagi kang sumusuway, hindi ka masunurin,
lilisanin ka ng Espiritu. Pinaiiyak mo lagi. Pakiyan ng mga sa akin, electric fan. Steady na. Kaya hinihingi sa atin, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos to pray without ceasing. Gift of tongues. Kasi kapag hindi gift of tongues, mananawa ka pa nanalangin, paulit-ulit ka. Sabi ng Diyos, huwag ka mananalangin na paulit-ulit. Yung gift of tongues, siguradong tama yun. Ang Espiritu Santo mananalangin sa iyo. Iluluhog ng Espiritu Santo ang kalooban ng Ama tungkol sa iyo. Kaya binigtayan tayo ng kapangyarihan ng pagsasalita sa iba't na magpapatibay sa ating sarili. Yung walang gift of tongues, hindi magiging matibay yun. Yun yung mga nahulog yung buto sa batuhan. Kung walang ugat, konting sikat ng araw, konting problema, ayawan na. Pero tayo hindi, nasa mabuting lupa Nagbubunga ng 3 po, 6 na po 100. Makikita mo sa sarili mo kung tunay ka Meron kang fear of the Lord. Sabi sa Job 28:28 ang ganito. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay ang pagkaunawa. So kung nakakaunawa ka, hindi ka susuway sa kalooban ng Diyos. Bakit ang daming sumusuway? Yun lang sabi ng Diyos, huwag niyong pabayaan ang pagsasama-sama, ang pagsamba sa isa. Pero ang daming pinababayaan. Baka mamaya hindi rin pa sa sumap Sumap na nga lang, hindi pa rin Bakit? Namamatay na ang Espiritu Santo, delikado ka na. Maggagaya ka sa 2 Peter 2:19. Yun ang delikado. Pag nangyayari na ito sa iyo, delikado ka. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatapas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Kasi ang tao meron niyang tinatawag na pag-uugali. Yung repetition pattern. Pag nasanay kang hindi sumasamba, hindi ka nasasamba. Hanggang sa wala na, maimpyerno ka na. Pag hindi ka sanay mag-iigabot magandog, hindi ka na mag-iigabot magandog. Kasi meron tayong tinatawag na pattern Yung pag-uugali ng tao. Purbahan mo kung ano, kagaya ko ako, laging eksakto sa oras. Ugali ko na yun Pagdating ng 10, eksakto lalabas ako dito. Tuwing Huwebes, pagdating ng 7, mag-prayer warrior na tayo. Pag doon ka na sana, yun ang gagawin mo lagi. Pero kapag late ka, lagi kang late. Pag hindi ka sumasamba, hindi ka sasamba. Bakit ka pa nabuhay dito sa lupa? Wala ka pa ng takot sa Diyos. Yun ang pinaka-importante, yung fear of the Lord. Sabi sa Ecclesiastes 12. Kasi sabi ng Diyos, huwag kang matakot dun sa pumapatay ng katawan. Katakutan mo yung patapos kang patayin sa katawan, may kapangyarihang patayin ng kaluluwa at espiritu, ibulit sa impyerno. Yun ang katakutan mo. Kasi kung mamamatay lang ang katawan at ikaw ay tunay, sa langit ka. Paano kung mamamatay ang katawan mo, hindi ka totoo? Sa impyerno ka. So katakutan mo yun. So minsan lang tayo mabubuhay. Itodo mo, ba't tayo galingan? Bakit ginagalingan mo sa ibang bagay? Pagdating sa pananampalataya mo, galingan. Halimbawa, merong picnic, sabi ng pamilya, celebrate tayo ng birthday ni nanay. Picnic, punta tayo sa Boracay. Alas 5 tayo lalakad, may meeting place tayo. Huwebes tayo lalakad. Miyerkules pa lang handaan Bakit? Excited siya pupuntang Boracay. Bakit hindi ka ma-excite pagdating sa pagdating ng Panginoon? Bakit tinatamad ka? Nahahalubiluhan ka na ng kasamaan. Bumabalik ka sa dating pagkatao. Hindi ka maliligtas. Ang maliligtas yung bagong pagkatao. Kaya nga merong born again experience Unti-unti pagpapabanal, pagbabago ng spirit. Ba't hindi ka nagbabago? Bumabalik ka pa sa dati. Ba't ayaw magtiis? Ayaw mong buhatin ng krus at sumunod ka na. Bakit? Ano ba problema? Ba't nag-Kristiyano ka pa? Sana hindi ka na nag-Kristiyano, hindi ka na pala susunod. Di ba ang laking kagaguhan nun? Pero mo nag-Kristiyano ka, hindi ka pala susunod. Napakagagong mo. Napakatalino mo kapag sumusunod ka lagi. Kahit ayaw mo, sumusunod ka. Bakit? Sanay na ang Diyos sa iyo na pakikilos ka. Halimbawa, pag-i-exercise. Yung pag-i-exercise, alam nyo, kapag sanay ka mag-exercise, kahit tinatamad ka, babangon ka. Dahil yung katawan mo, sanay doon. Mapapasunod ka na, sanay ka doon Kahit sabi, magsanay kayo sa kabanan. Paano? Maging masunurin ka sa salita ng Diyos. Sa lahat ng utos ng Diyos, you have to work out your own salvation. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan Hindi ka naman pwede magpa-pray na iligtas ka ng sino. Hindi.
Magpe-pray ka sa Diyos na iligtas ka. O kaya ang tatay mo, pastor, ang nanay mo, propeta, hindi kaya angkas nun. Kahit nandun si Noe, si Ezekiel, ang makapagliligtas lang ayon sa iyong katuwiran, sabi ng Bible. Ang kasalanan ni Pedro, hindi kasalanan ni Juan. Hahatulan tayo na Diyos sa lahat ng ating mga ginawa. So you have to work out. Ano ba yung work out? Magpakahirap. Katulad ni Kristo, nagpakahirap si Kristo para isalba kasalanan ng sanlibutan. Ipinakita sa kanya ng Ama, dadaanan niya. Kaya sabi niya, Ama, pwede ba hindi ito? Pero yun ang paraan eh. Let your will be done. Ganun din tayo. Kung ano dinaanan ng ulo, yun ang dadaanan ng katawan. Alam mo nung lumabas yung ulo ng bata, hindi lumabas yung katawan. Ang unang lumalabas yung ulo. Paglabas ng ulo, dire-diretso na yung katawan. Ang mahirap palabasin yung ulo. Kaya yung ulo, pinakamahirap na nagkaroon ng matinding karanasan. Ang ulo, si Kristo. Tayong katawan, lalabas na lang tayo eh. Paglabas ng ulo. Sumunod ka lang sa ulo, dire-diretso lalabas ang katawan. Walang hirap. Eh bakit ayaw natin sumunod? Basahin natin yun na yung sa 2 Peter 2. Kasi warning to mga kapatid. May pagtaliwa kasi, may falling away. Merong crisis na nagaganap eh. Eh yung final crisis, yun na yung paglabas ng Antichrist. Final na crisis na yun eh. Pagtaliwa kasi na, lalantad na yung anak ng pagsuway. Pero bago dyan, may espiritu ng Antichristong nasa mundo. Nandyan na yung pagtalikod, panlalamig ng pag-ibig. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan sa katwiran, kaysa pagkatapos na makakilalang ito malikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Matapos ka tumanggap sa Panginoon, nagsisi ka, sumampalataya ka, tapos hindi ka susunod sa utos, hahatulan ka, sabi sa John 12. Ang nagtatakwil sa akin, John 12:48-50, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa akin mga pananalita, ay mayroong isang hahatol sa kanya sa huling araw. Sapagkat ako hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos. At kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano dapat kong salitain. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay niya na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin na gayon ko sinasalita. Ang salita ng Ama si Kristo eh. At ang salita'y nasa Diyos, at ang salita'y sumasa Diyos. Kasama na ng salita ang Diyos, galing ang salita sa Diyos eh. At lahat ng bagay galing sa Ama. Lahat ng bagay na mabuti. Pag nagsalita ang Ama, si Kristo yun. Kaya ang sinasalita ni Kristo, salita ng Ama. At ang Espiritu Santo nakikinig sa Ama, doon sa sinabi ng Ama kay Kristo. At ang ipinapahayag ng Antikristo, yung narinig niya. So yung tatlo, hindi nagbabago ng salita. Salita ng Diyos. They are one. Kaya yun ang tinatawag na Godhead eh. Ang Ama, Anak at Spirit. At ang pinakamataas ang Ama. Nakita mo, pag sinabi, bautismoin niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu. Yun ang hierarchy. Pinakamataas ang Ama, susunod si Kristo. Susunod ang Espiritu Santo. Kasi isinugo ng Ama si Kristo eh. Isinugo ng Ama ang Espiritu Santo. Nang matapos ni Kristo at nag-glorify siya muli, isinugo niya rin ang Espiritu Santo. So doon nagpapakita na mas mataas si Kristo sa Holy Spirit. Mas mataas ang Ama sa lahat. Pagkat the Father is greater than I, sabi ni Kristo. At ang Ama nandun sa langit, nakaupo sa trono niya forever and ever. Hindi tumatayo yun. So napakalapit na ang araw na makikita na natin ang Ama. Kasi intriguing yan. Ano kaya pinapakita na doon? Parang mga gems. Kumikintab ng mga gems. Nagliliwanag na napakaliwanag. Pero makikita na natin ang mukhaan ng Panginoong Jesus. Glorified body. Yun ang hinihintay natin lahat. E paano kung maiwan ka? Ano sasabihin mo sa Diyos pag naiwan ka? Eh, nagpabaya ka eh. Hindi ka sumusunod sa akin eh. Ba't nangyari sa Israel ganito? Remnants. Bakit remnants ang ililig? Ay, hindi sumunod. Idolatry. Tumigas ang ulo ng Israel eh. Pero kung may pangako ang Diyos sa mga patriarka, hindi niya pinabayaan. Nagligtas pa rin siya ng remnants, konti. Ganon din sa atin. Kasi merong gospel, forbidden gospel lang ang makip, rather money. Ililigtas niya tayo. Yung hahanap muna sa katwiran ng Diyos, at sa lahat ng katwiran, ililigtas niya. So kaya sinusunod ng Diyos, remnants din.
Hindi ko alam kung makakunti pa tayo ng konting-konti. Okay lang sa akin, 2 o 3, sabi ng Diyos eh. Ang nagkakaisa, okay na sa Diyos yun eh. Isa nga lang ang maligtas sa langit. Liliwaliw na sa tuwa ang mga anghel, isa lang. Kaya nga hindi natin alam, yung competition na ito, yung marathon na to, libo-libo na nakbo eh. Ilang kaya yung finisher? Ilang kaya gagraduate? Ilang kaya ang bibigyan ng diploma na the finisher? Consumatum est, it is finished. Natapos ni Kristo yung gawain binigay ng Ama. At hanggang ngayon gumagawa ang Ama at si Kristo. Si Kristo hanggang ngayon nagpe-pray sa atin. At tayo gumagawa. We have to work out our own salvation with fear and trembling. Ephesians. Umpisahan natin sa 11. Philippians 2:11-13. At upang ibahayag ng lahat ng mga dila na si Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Kaya nga may minamahal ko kung paano ang inyong laging pagsunod. Kita nyo, may nakalagay, laging pagsunod. Habit na. Kapag habit mo na ang sumusunod, lagi ka susunod. Pero pag hindi ka sumusunod, kailanman hindi ka nasusunod. Hindi ka nasusunod. Hindi ka nga sumusunod eh. Paano ka masasanay sumunod? Sanay ka hindi sumunod. So ikaw ang problema. Kaya pinag-iingat. Pag hindi ka naligtas, ikaw ang may problema, hindi ka sumunod eh. Pag naligtas ka kasi sumunod ka. So ang pinaka-importante, fear of the Lord. Magtakot ka sa Diyos. Ba't parang nawawala na ng takot sa Diyos ang iba? Parang bang tingin nila, kaya nilang iligtas sarili nila? Nakakatakot. Si Pablo naman, na talagang napakasamad, napaka-masunurin, sabi niya. Ako'y nag-iingat sa aking sarili. Baka sa panangaral ko, ako'y takwil. Sinusupil ko ang aking laman. Hindi niya pinakikilos ang laman yung dating pagkatao. Bagong pagkatao ang gumigilos. Ganun din tayo. Para maligtas ka, mabuhay ka sa bagong pagkatao. Pag hindi sa impyerno ka. Sayang. Kumbaga sa bata, malaki na yung bata, namatay pa. Patay na bata. Diba? Kung may negosyo ka, nagpakahirap ka, lumalaki na, tapos papabayaan mo mamatay yung negosyo? Sayang, diba? Ganon din ang pananampalataya. Unti-unti ka na pinababa na bakit sa huli? Nagsimula kayo sa espiritu, nagtatapos kayo sa laman. Sabi ni Pablo. Kailangan maging alak tayo doon sa sa kasalan ni Kristo ginatinan. Mula umpisa hanggang kahuli, masarap yung alak. Ganon din tayo hanggang kahuli-hulihan, masunod, hindi namamatay yung apoy ng espiritu. Tayo yung 5 virgins na matalino, na merong oil, yung lampara. Bagamat born again yun, may Espiritu Santo, pero hindi namatay yung apoy kailangan mag-recharging. Kasi sanay silang hindi sumusunod. Hindi, nawala Espiritu Santo. Nung panahon ng darating ang Panginoon, nangihingi sa kapwa virgin. Ay, hindi pwede sa amin to Ito yung Holy Spirit na binigay sa akin, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo. Binigyan kayo ba't hindi nyo pinagningas? Ba't walang apoy? Lampara lang, pero walang apoy. Kailangan nag-aapoy. Manamamatay na apoy. Sardis Church na Philadelphia Church, may kaunti tayong kapangyarihan. Nagiging masunurin tayo. Kaya nga, lubusin ninyo ang gawain na inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kasi yung mga dibongan nyo, alam nyo, nanginginig sa takot yan Alam nila, malapit na sila sa impyerno Tayo din, ganun din Pupunta ka sa impyerno pag hindi ka matatakot manginginig. Manginig ka. Kasi makapangyarihan ng Diyos na itapon ka sa impyerno. Sino ka ba? Hindi ka sumusunod Gusto mo ipagpalain pa kita. Meron kaya ang Diyos, laging merong if. If my words abide in you, and you anything you ask, I shall give it to you. Laging may kondisyon ng Diyos. Hindi pwedeng kung puro masama tayo, sa langit pa rin. Ba't pa magpapakabanal tayo? Magpakasama-sama na tayo lahat. Langit din pala Di ba yan ang paniniwala ng lahat ng tao? Kapag namatay ka, nasa langit na. Di ba? Hindi nila alam, pag namatay ka, wala ka sa langit, nagpapahinga ka. Kung matuwid ka, nasa ilalim ka ng altar doon sa langit. Hinihintay mo yung resurrection. Pag hindi, suwail ka, nasa Hades ka, suwail yung spirito mo Tapos sa last judgment, papalitan ng katawan mo, nakatawang inuuod. Ngayon yung nandun sa ilalim ng altar, papalitan yung katawan na yun, glorified. Ikaw, mamili ka. At minsan lang ang buhay. Hindi na ito uulitin
Sana kung uulitin, sana kung may limbo, may reincarnation, yung mga philosophy of religion ng Hindu, ng mga Muslim, may pag-asa pa sila kahit walang pag-asa. Wala na, iisa lang ang religion tinatag ng Diyos, ang religion ni Kristo. Yung itidatag ng Panginoon through the apostles and the prophets. At nagtatatag siya sa mga huling araw pa rin ngayon. Para tipunin na ang mga bilang ng hintil. Pag nakumpleto na ang bilang ng hintil, bababa na ang Panginoon. Nasa John 14 yun. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Pumaroon na si Kristo sa Ama Nasa langit, nasa third heaven na si Kristo. So ano ngayon ang ginagawa ni Kristo? Nagpe-pray siya doon sa altar. Doon sa Ark of Covenant sa langit. Siya ang high priest May Ark of Covenant doon Doon siya nag-aalay ng panalangin para sa mga banal. At ang ipinagpipray ng Panginoon Jesus yung kumpletong bilang ng hintil. Yun din ang pinagpipray natin every Thursday. Pag tapos na yun, ipaghahanda na tayo. Pag ang lahat na yun nakasulat na sa aklat ng buhay at ready na para i-harvest, bababa na ang Panginoong Jesus. Ipaghahanda na tayo ng tahanan. Kung ako'y pumaroon at kayo maipaghanda na ng kalalagyan, muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, doon din naman kayo. So hanggat hindi pa kompleto yung bilang ng hintil, sabi sa Romans 11:25. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di nyo maalaman ang hiwagang ito. Hiwaga yan Inireveal kay Pablo. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi nangyari sa Israel. Hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. Kasi inilipat nga tigas ng ulo ng Israel Lumipat sa Gentiles. Namatay si Kristo hindi lang naman sa Israel, sa buong mundo Ang paglilinis ng kasalanan sa buong sanlibutan. Ngayon, yung mga natitira mga Gentiles, kukumpletohin ang bilang yan Ngayon, yung mga Gentiles na yan ngayon, nagpo-falling away na. Marami na nagpo-falling away dahil last days na Konting panahon na lang yung huling-huling signs na bababa ang Panginoon, yung tetrads yung pinakamalaking blood moon. Nangyari na yun, yung napakalapit. Nakita nyo ba yun? Pinanood ko yun, nakita ko yun Sa labas, doon sa hagdanan ni Nabante, ang laki-laking blood moon. Yun ang huling-huling palatandaan. Pero bukod dyan, meron munang palatandaan pa sa Acts 2:19-20. Pero pinakita na yung huling-huling palatandaan, yung blood moon na napakalaki. Pinakamalapit yung buwan yung panahon na yun, napakalapit sa earth. Kaya yung kita na yung blood moon, so tapos na yung huling-huli. Ngayon, meron munang dadaan makikita sa ito yung sign. Acts 2:19-20. Magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit sa itaas. Nakikita niyo yung tornado ng Canada? Makikita mo doon sa langit, nakakatakot yung mga tubig. Nakakatakot. Sabi ko, buti, wala ditong ganun. Nakakatakot Sino hindi matatakot doon? Biro mo yung dagat ng tubig, inaapaw doon sa taas, iniikot ng tornado. Tapos may mga apoy na kasama. Siyempre, may mga head doon, may negative, positive ions doon. Pag nagsisiklat doon, nagiging kidlat yun, nag-aapoy. At saka may mga usok, yung daanan pa yung mga tangke ng mga gasolinahan. Yung mga tangke ng bahay mo, yung kotse, mag-aapoy talaga yun. At sa tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Sa Joel, maganda, haligi ng usok. Ito ano lang singaw ng usok Basahin natin yung Joel. Joel 2:30. At ako'y magpapakita ng mga kababalaghan sa langit. Ang dami ng kababalaghan sa langit. Huwag kayong maniwala doon sa makikita nyo, may dragon pa. Wala yun, animation yun. Wala yun, peki yun. Tapos yung mga hoarding kamay ni Kristo, itsura. Hindi totoo yun. Hindi makakagawa ng ganun doon sa cloud. Korting-korte, picture na picture. Hindi totoo yun.
Pero yung makikita nyo, yung kakaibang formation ng clouds, kakaiba na. Kakaiba na, meron ka na makikita kakaiba sa langit. Alam nyo, napanaginipan ko na rin yan. Yung kakaiba, na-experience ko yan, yung kakaiba sa langit, talaga nakita, yung talaga nakakatakot, panaginip lang yan, nakakatakot. Hanggang sa may bumaba na parang itim na bituka. Nakita ko, dinagit nun si Pearl. Member ko pa si Pearl dito nun. Isasalba ko sana si Pearl nun eh. Tatalunin ko para alisin ko. Hindi, na-alate ako eh. Nakuha nung bitukang itim. Bumababa sa lupa, kinakain ng bitukang itim. Tapos, ang huling panaginip ko, meron akong hawak na palakol. Nahabol ko, 3 ulo. Habol-habol ko yung pumasok doon sa ilalim ng bahay dito ng kapitbahay ko si Padre. May dala kang palakol, ano yan eh, sign of the Holy Spirit yan eh. Paano mo hahabulin yung ahas na ang laki-laki, 3 uso, ang tapang ko eh. 3 ulo, habol-habol ko, nagtago doon sa bahay niya na Padre. Yun ang panaginip ko, tsaka nakita ko yung yun nga, yung bitukang itim, ginukuha yung mga tao sa baba. Eh yun yung hindi makakasama sa radyo, wala naman ako nakilala. At ang huling panaginip ko rin, yung si Brother Manny, tinatawag ako. Tawag ng tawag sa akin, Larry! Naririnig ko, sabi ko, parang si Brother Manny yun. Sabi ko, saan kaya nanggagay? Di sinundan ko yung tinig. Ang lahat ng nadaanan ko, kung ano-anong bautismo sa tubig, merong binubusan, merong may timba, kung ano-anong bautismo sa tubig. Pagdating ko doon, si Brother Manny, may kasama, ang dami, nakaputi lahat. Pero si Brother Manny lang kilala ko. Isang table na mahabang-mahaba, na ang laking table, na puro puting-puti rin. Eh, may baso ng tubig doon. Iinumin ko sana. Sabi ni Brother Manny, huwag mong inumin yan. Ay ko, uhaw na huwaw ako, Brother Manny, madumi yan. Kinuha ko yung baso, sabi ko, ang linis nito Paano magiging madumi ito? Sabi ni Brother Manny, madumi yan. Ay ko, madumi nga ako ito. Naalala ko yung submission to authority. Sinabi niya madumi, di madumi. Sugo ng Diyos yun eh. Sige po, hindi ko iinumin, hindi ko ininom. Tsaka yung sa bato, yung isang kalaki-laking bato. Nasa ibabaw kami ni Brother Manny. Talagang payapang-payapa ang pakiramdam ko doon. Tapos napapaligiran na kami ng tubig. Imagine mo isang malaking-malaking bato, puro dagat na. Tapos kaming dalawa lang ni Brother Manny doon. Nagtataka ko bakit kaming dalawa lang ni Brother Manny. Wala sila Elmo, wala sila Kanting. Ay ko, Brother Manny, parang payapang-payapa kayo dyan. Oo, Larry, ito lang ang gagawin mo. I-maintain mo yung kapayapaan ng buhay mo. Araw-araw, payapa ka. Huwag kang magugulumihana. Kaya sabi nun sa John 14, basahin mo din natin yun. Huwag magulumihana ng inyong puso. So, huwag kang matakot. Kung pumapasok sa'yo lahat ng evil to, just let go. Ayaw mo. Parang bagyo lang yan. Di hamang bumagyo. Maaawat mo ba bagyo? Di hamang bumagyo ng bumagyo. Lalipas. Alam nga naman, isang buwan kang bumabagyo. Usually, 1 to 2 days, wala na bagyo. Ganun yung buhay natin. Weather tayo eh. Hindi naman lagi bumabagyo buhay na. Hindi naman lagi umangaraw. Weather eh. Kaya in anything that happen to us is together for good. Masama man o mabuti nangyari, okay lang yun. And whatsoever state I am, therewith to be content. Kahit ano nangyayari sa'yo, kontento ka lang. Just let go. Kasi hindi mo maiiwasan yung masamang espiritu papasok sa utak mo. Paano mo itutulang yung isang napakalaking bato? Isang dambuhalang bato, itulak mo. Maitutulak mo ba? Hindi. Ganun ang evil thoughts. Papasok lang yan sa isip mo. Hindi mo maaawat yan. Eh di let go. Hayaan mo. Huwag mong patatambayin. Kasi pag tumambay ang masamang espiritu, dako, maghahanap ng asawa yan. Pag nagkaasawa, manganganak yan. Pag nagkaanak yan, di magkakaapo ka pa. Apo sa tuwan, apo sa talaba. Ang daming masasamang espiritu. Hayaan mo lang dumaan. Magsawa ka sa tanan. Ignore the devil and the devil can flee. Katulad ng ginawa niya kay Kristo, 3 beses siya nag-attempt. Pero hindi niya nakaya, takbo siya. Eh sa atin, hindi lang 3 beses ang attempt niya. Every minute of our life, every second of our day, inaatake tayo niya. Alam niyo ba kung ano problema natin araw-araw? Evil thoughts. Yan lang ang problema mo. Wala namang mangyayari masama sa atin eh. May nangyayari masama pag tinanggap mo. Yung evil thoughts na binigyan, mabilis sa tanas, patay ka, magkakasakit ka ng cancer. Ilang araw lang patay ka na. Hindi ka pagpapalain ng Diyos. Nakasumpa ka. Yan ang mga isa-isa tanas. Hayaan mong magsalita naman, hayaan mo lang siya. Hindi tatagal yan, tatakbo yan. Just let go. Hanggang sa masanay ka na nun, dumadaan lang sa isip mo, evil thoughts. Mag-inhale, exhale. Pag masyadong matindi yung labanan, inhale.
Exhale. Kasi if you inhale, there is light. There is God. Ganun lang. Inhale, exhale lang. Yan ang panlaban. Kasi minsan yung utak natin napapagod eh. Kaiisip. Pagod na pa, lalo pag may problema. Halimbawa, walang pambayad na kuryente, 8,000. Sa kakukuha, isip ka ng isip ka, sa kaya kukuha. Pag naisip na, hindi ipag-pray mo sa Diyos na makakuha ka ng 8,000, dadali ka doon sa tao, pahihiramin ka ng 8,000. Kasi yung kahit pautang, hindi ka pautangin ng Diyos pag ayaw ng Diyos. Pero pag gusto ng Diyos, hindi ka pa nagsasalita, may tumutulong na sa'yo. So, hayaan nyo lang yan. Everyday enemy natin si Satan eh. He is like a roaring lion, ready to devour. Lagi siyang nananakot. So pag tinatakot ka, alam mo na si Satan, ba't ka matatakot? Matakot ka sa Diyos. Yan ang katakutan mo. Kasi yan ang beginning of knowledge. Sabi sa Psalm 1:11-10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat ng nagsisunod sa kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay mananatili magpahirap. Fear of the Lord is the beginning of knowledge. Bakit tayo natuto? Bakit tayo naturuan? Natakot ka kasi sa Diyos, ayaw mo ma-impyerno. Sino hindi matatakot sa impyerno? Pinuhin mo pag na-impyerno ka forever and ever? Samantalang kaya mo naman tiisin ang buhay sa lupa. Hindi ka pa aabot ng 100, baka 70, dedo ka na eh. Hanggang 70 lang ngayon. Pag dumating ka na ng 70, okay na yun. Yun na yung ano ngayon eh. Sinasabi ng Bible eh. Psalm 90 yata yun. Psalm 90:10. Ang mga kaarawan ng aming taon ay 70 taon. So kapag 69 ka na, may one year ka pa. At least yun na yun. Na-achieve mo na yung maximum sa panahon natin. Hindi ka tulad ng araw, 900, 800. Bakit? Eh walang air pollution yun. Walang mga chemical na iniinom na gamot. Walang chemical na iniinom na fruit juice. Walang mga chemical na iniinom ang mga tao nun. Puro sariwang pagkain. Pag kumain ng karne, paihaw. O kaya palaga. Eh tayo hindi. Puro mapritos, deep fried, puro mantika. Okay, kung makakala nyo man, mabuti yung vegetable oil. Coconut oil ang gamitin nyo. Huwag yung vegetable oil. Mas maraming ano yun eh. Unsaturated fats kung tawagin. Mamumuo sa ang cholesterol sa loob ng ugat mo. Coconut, dati vegetable oil din ang gamit namin. Ngayon, coconut oil na. Mas maganda yung olive oil. Kaso ang mahal nun eh. Isang maliit lang nun, 250 na yata. Eh kung gagamitin mo pa pampritos. Pero hindi rin mahusay na pampritos, pang-ihaw pwede. Ginagawa ko yon, iihawin ko yung tilapia, lalagyan ko ng olive oil yung ibabaw at ilalim ng isda lang. Talagang magandang pampritos talaga, yung mga talagang oil. Pero gamitin nyo coconut oil, mas healthy yun. Kasi yung kinakain natin, yung napapatay sa atin eh. Ba't lumalaba ang diabetes? Ba't nagkaka-high? Ba't kinakain mo? Kaya kung mas maganda, gawin mo yung ginagawa ng mga ninuno natin, isang beses lang kumakain. Kasi pag gising nila ng umaga, gutom na gutom sila eh. Eh yung sa kakainin? Wala namang karinderya doon. Wala naman silang pupuntahan fast food. Eh di maghahanap ng kakainin. Kaya ang lalakas nila eh. Gutom na gutom sila, akyat panahon sa bundok, pawis na pawisan. Eh tayo hindi eh. Pwede na nga lakarin, nagta-tricycle pa eh. Di ba? Pag nakakuha na sila ng halimbawa, nakakuha sila ng babi ramo o kambing o usa, iihawin nila yun. Isang kain lang yun, isang busog lang yun, bukas na uli. May kasama silang kinakain ng mga prutas, halaman, mga gulay. Isang beses lang. Ang tawag sa atin ngayon dyan, intermittent fasting. Meron kang time na hindi pagkain, may time ka ng pagkain. Mas nakakabuti, lalo pag nag-iedad. Pag nag-edad ka ng 40, humihina na metabolismo, yung digestive system mo. Yung pantunaw mo, may indigested ka na. Tapos pag kumakain ka, dapat naglalakad. Katulad ko, hindi nakakapaglakad, kaya laki ng tiyan ko. Yan ang problema eh. Pag kumain ka, dapat galaw ng galaw. Eh, nung araw, pinagbabawal nga yan ng magulang eh. Huwag kang magkagalaw, ang tawag doon.
Ang mga appendix, walang alam ang mga nanay, tatay natin eh. Eh ngayon sinasabi na kailangan pagkatapos mong kumain, maggagalaw ka. At saka pagkakain ka, uminom ka muna ng tubig bago ka kumain. At pagkatapos mong kumain, huwag ka nang iinom pa ng maraming tubig. Kasi kukontrahin mo yung chemical na tutunaw, mapipigilan mo yung digestion. Kaya nga bago kumain, inom muna ng tubig, isang baso. Tapos kain, pagkatapos kumain, after 15 minutes, saka ka palang uminom. Kung iinom ka na lang ng coffee o kaya tea, yung mainit. Kasi yung sobrang lamig naman, masama din yun. Titigas yung mga arteries mo. So nasa nasa mga information, tamang informasyon makuha mo kung paano ka mabubuhay sa lupa. Kasi hindi lang tayo mabubuhay sa spiritual. Mabubuhay tayo sa material, nasa lupa ka eh. At ang katawan mo, katawan panlupa. So mamamatay yan pag hindi mo inalagaan yan. Pag hindi mo pinakain yung katawan lupa ng tamang pagkain, ako babalik sa lupa. Unang-una, wala naman tayong pag-aari sa lupa. Ano pag-aari mo dito? Sige nga. Kayamanan, nasa iyo lang yan. Pag namatay ka, di wala na. Hindi sa iyo. Yung pagkain kinain mo, hindi rin sa iyo yan. Kumain ka na kumain, di ba ibabalik mo lang yan sa lupa? I-ebak mo, hindi sa iyo yan. Ano pang bagay yan hindi sa atin? Yung mga anak mo, hindi mo naman pag-aari yan. Pag namatay ka, di wala na. Namatayan, di wala na. So habang buhay pa tayo, magsama-sama tayong pamilya. Magsaya tayo dahil gift of God yan eh. Sa Ecclesiastes 2:24. Basahin natin yan. Walang maigi sa tao kundi ang kumain at uminom. At pagalaking mabuti ang kanyang kaluluwa. Enjoy life here on earth. Hindi naman puro tayo bubuhat lang ng pros. Hirap, tiis, hindi. You have to enjoy your life in the midst of disaster. Katulad ngayon, ang dami ng disaster. Kasi natutunaw na yung mga glaciers ng North Pole at South Pole. Sira na yung ozone layer. Dire-diretso sigat na. Di dumadami ngayon ng tubig sa dagat. Pag mababa ang isang bansa, konting ulan lang, baha na. Sa Dubai naman, alam niyo bakit bumaha? Sila may problema eh. Nag-cloud seeding sila eh. Sumobra yung cloud seeding. Sumobra ulan nila. Wala silang drainage system. Kasi hindi sila hindi sila binabaha dun eh. Walang ulan dun, disyerto eh. So hindi sila naglagay ng drainage system. Yung pagkakamali nila, nag-cloud seeding. Dito mo doon lang, ginalit yung mother nature. Binaha sila. Hindi baha sila ngayon. Punta ka ng iba't ibang lugar. Sa Japan, everywhere in this world, nakita mo disaster, grabe. Buti nga dito sa atin, pero may nananakot ngayon. Sa internet, meron daw the big one. Matatakot to. Yung the big one na yun, sa tribulation yun, hindi ngayon yun. Magkakaroon ng napakalaking earthquake sa buong mundo. Damay tayo dun. Yung the big one na yun, babaksak ang water ng loob. Tribulation period yun. Hindi ngayon yun. Basta't kayo, sumunod lang kayo na sumunod sa Diyos. Matakot ka sa Diyos dahil pag namatay ka hindi sumusunod, isa-impyerno ka. Ba't ka papayag? Ano pa ba gagawin mo? May gagawin ka ba nagsasawa sa buhay mo? Mula nung bata ka, nagdalaga ka, binata, wala kang ginawa kundi gawin ang gusto mo. Ito na yung time na pinagagawa ka na Diyos, yung gusto naman niya. Last 40 years of our life. Yung first 40 years of our life, atin yun eh. Kahit hindi ka pa umabot ng 40 years old, ginawa mo na lahat ng gusto mo. Tapos yung next 40 years mo, tinawag ka. Nung tawagin ka, naging Kristiyano ka, inihanda ka, tinuruan ka. Yung last 40 years natin, eto na yun, maglilingkod na tayo sa Diyos. Ba't tayo mo maglingkod? Sa ina nga yung first 80 years eh. Hindi, yung first 40 years pa lang sa iyo. Yung 40 years, paghahanda na Diyos sa iyo yun. Yung last 40 years, paglilingkod mo sa Diyos yun. Luke 1:75. Na ipinagkaloob sa atin, 74, 75, 76. Ipinagkaloob sa atin na yamang naligtas tayo sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglingkuran natin siya ng walang takot. Sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya, sa lahat ng ating mga araw. All the days of our life, last 40 years na eh. Hindi mo nga alam may 10 years pa kaya? Hindi natin alam sino mamamatay dito after 10 years. Hindi natin alam yun. So kung may mamatay man dito, hindi, maganda ka.
Sa patay man o sa buhay, kami kay Kristo. Hindi mo ng problema. Una-una, ikaw pa nga unang gaganti pa, unang mabubuhay ang patay eh. Tsaka lang yung mga buhay, hindi mamamatay. Ikaw ang unang bubuhay. So sa mamatay man at sa mabuhay, kay Kristo tayo mga kapatid. Amen? Amen.